sa inyong lahat. Tayo po'y narito sa ating pagdiriwang ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Tayo po'y nagagalak na meron tayong pagkakataon na pag-aralan ng salita ng Diyos. Sa ganung paraan, tayo talagang handang-handa na makiisa sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, for example, at talagang nauunawaan natin ang pahayag ng Diyos para sa ating mga buhay. Kaya po binabati ko kayo, lahat kayong mga kapatid ko sa kaparian, sa mga seminarista, katekista, religyosa, mga diakono po na naghahanda ng kanilang mga homilya. Sana po ikapulutan ninyo na magagamit ninyo ito sa inyong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam ko pong talagang pinagpapala tayo ng Panginoon sa ating gawain ito. Kaya po kayo rin mga kasambahay, mga magulang, mga anak, mga nariyan sa mga tahanang mayroong dinararang hirap, may mga karamdaman. Sana po'y talagang magipagpapala itong ating pag-aaral na ito sa inyo. Maibsan po ang inyong mga pasanin at talagang maialay niyo ito para sa Panginoon upang talagang kayo'y pakabanalin pa niya. Tayo po'y talagang nagagalak na nagkakaisa-isa tayo dito sa ating programang Word Made Flesh. Kaya po, sama kayo naroon, talaga po binabati ko kayo ng Shalom. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa Pondo ng Pinoy. Napakita si Yahweh kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka. Kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Naroon naman si Sarah sa may pintuan sa kanyang likuran. Ang ating po unang pagbasa ay hango sa ika-18 kabanata ng unang-unang aklat ng Biblia, ang Genesis po. Tayo nandito sa istorya ni Abraham. Nagsimula ho ito sa chapter 12. Medyo malayo-layo na rin tayo sa umpisa. Pero dito ho, mayroong magaganap na napaka-importanting parte ng kasaysayan ni Abraham. Ano nangyari? Nandito ho si Abraham, doon sa may terebinth of Mamre. Importante ho yung Mamre yun, isang lugar. Tapos, mainit ho yung araw na yun. Nandun si Abraham sa bukana ng kanyang tolda. At pagtingin niya, meron siya nakitang 3 katao. Nakatayo malapit doon sa kanyang naroroonan nila. Tapos, ayan, nung nakita niya sila, tumakbo siya patungo doon sa bukana ng kanyang tolda nga at talagang binati sila at nagpakilpapa nga sa kanilang harapan. At ang sabi niya, eto nakapagtataka, sabi niya sa verse 3, "Sir,
Akala ko ba 3 katao yun, pero Sir, ang sabi niya, sana po huwag niyong lampasan ang inyong lingkod, kundi magdadala ako ng tubig dito para sa inyong mga paa, mahugasan ng paa ninyo, tapos magdadala akong konting pagkain para sa inyo, sabi niya ganyan. At pagkatapos doon, tsaka kayo magpatuloy ng inyong paglalakbay. Francisas, medyo siguro, pagka inisip-isip natin, medyo nakapagtataka yun, ano? 3 katao yung kausap niya, kaya lang ang kanyang bati sa kanila, Sir, isahan ho. Medyo mula din sa puntong ito, nakikita natin siguro mayroong parting kahiwagaan dito sa istoryang ito. Tapos nung nandun na nga, naghahanda na si Abraham, sabi niya kay Sarah, dalian mo, gumawa ka ng tinapay. Tapos, ayun, gumawa siya ng isang piling, sabi natin, kambing na ganyan, binigay sa kanyang katulong upang ihanda para makain. Ayun nga, naghanda na siya ng makakain itong mga panauhin. At pagkatapos doon, tinanong nga nung panauhin ni Abraham, nasaan si Sarah na yung asawa? Sabi niya ganyan. Tapos, nandun sa tolda ho, sabi niya ganyan. Sabi, may pangakong napaganda itong bibitiwan, itong isa doon sa mga panauhin niya. Sa isang taon, sa ganitong parte ng taon, babalik ako at si Sarah ay magkakaroon na ng isang anak. Francis, please remember, ito si Sarah at saka si Abraham, napakatatanda na ho nila. Hindi na ho sila pwede magka-baby kung tutuusin. Pero yun ang pinangako ng isa sa kanila. Natawa pa nga sa Sarah doon sa likuran ng tolde. Of course, hindi na binasa ngayon itong parting ito. Pero yun nga, tinatanong si Sarah, pati natawa. Kasi sa loob-loob ni Sarah, paano magkakaanak pa akong ganito na akong katanda? Pero yun ang pangako dito nitong isa doon sa 3 kataong yun, na babalik siya sa isang taon, sa ganito rin party ng taon, at si Sarah magkakaanak. Francis, napaka-importante nung pangako yun, kasi ito yung magpapatuloy ng istorya ni Abraham pagdating ng panahon, si Isaac yung kanyang anak na yon. Anyway, ang maganda nito, ano kaya ang dapat nating matutunan mula dito sa pagbasang ito? Francis, tingnan nyo, si Abraham, kinatungo niya kagad itong 3 kataong ito. Hindi niya pinalampas na hindi man lang sila napaglingkuran. That's a very beautiful virtue of hospitality. At tayo mga Pilipino, isa hong napakagandang katangian yun ng Pilipino. Na talagang kahit na walang-wala siya, gusto niya makapagbahagi sa kanyang mga bisita, sa kanyang mga kapwa, kung minsan hindi niya kilala. Yun ang maganda ron. Tingnan nyo dito sa puntong ito, hindi man lang alam siguro ni Abraham kung sino itong 3 kataong ito. Pero, at hindi niya siguro inaasahan na magkakaroon siya ng pangakong ganito na magkakaanak pa siya sa kabila ng kanyang katandaan. Francisers, tingnan niyo, pagka hindi naging maagap ito si Abraham, pinalampas siya lang yung 3 kataong. Di walang pangako, walang magaganap na story sa buhay niya kung tutukusin. Mamatay sila sa kanilang katandaan na wala silang kasuplim-suli. Pero hindi ho yun ang mangyayari dito. Sa hinga ng kagandahang loob ni Abraham na pinakita niya. Francis, it always pays to be very, very charitable, to be very, very, outgoing to our neighbors, Sabi nga sa Biblia, hindi natin malalaman baka anghel na yung ating pinaglilingkuran. Totoo ho yun. Ang Diyos ho, ang sabi ni Jesus sa atin, anumang ginawa natin sa pinakamaliit na mga alagad niya, ginawa natin sa Kanya. Ang sino mang bigay ng isang basong malamig na tubig sa kanyang kapwa, sa mga alagad ni Jesus, ay hindi mawawala ng kanilang gantimpala. Ganun ho lagi yun. Hindi natin naasahan yung malaking pagkapala na bibigay sa atin ng Diyos. Ito ho si Abraham, dapat maging huwaran natin. Tutal, siya na ang huwaran at ama natin sa ating pananampalataya. Yun ang sinasabi sa atin ni San Pablo, Abraham, our father in the faith. Talagang ganun kalaki yung pananampalataya ni Abraham, ganun kaganda yung kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa, kaya nga pinagpala siya. Tayo rin, pwede hong ganoon, kung magiging yung pananampalataya natin, matibay, at mapagtawag gawa tayo sa ating kapwa.
Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Atin pong narinig ang napakagandang mga talata mula dito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Nandito po tayo sa chapter 1, verse 24 to 28. Dito po sa mga talatang ito, medyo magugulat tayo sa naririnig natin mula kay San Pablo. Ibang-iba ho yung kanyang approach sa buhay. Tingnan niyo ito. Ang sabi niya, ikinagagalak ko ang mga pagdurusa, ang aking mga pagdurusa para sa inyong kapakanan. Dahil sa aking katawang ito, aking pinupuno ang nagkukulang pa sa mga pagdurusa ni Kristo para sa kanyang katawan. Dinito ba kundi ang eklesiya. Mga sisters, marami hong binanggit doon si San Pablo na dapat natin pagkukulan ng pansin. Tingnan nyo, ikinagagalak niya ay yung mga pagdurusa na kanyang sinasapit sa kanyang katawan. Kasi kung tutusin, ang dami yung naging pagdurusa ni San Pablo. Parang meron ho siyang binabatang parang natural defect siguro yun. Hindi natin maintindihan kung ano yun. Pero talagang meron siyang paghihirap na dinaranas sa kanyang katawan. Pero hindi lang ho yun. Talagang yung mga pasakit, yung mga parusa, yung mga inabot niyang mga pagdurusa dahil sa kanyang pagiging Katoliko, pagiging Kristiyano, talaga namang walang makapapantay. Kung ilang beses siya hinagupit, ilang beses siyang naharang ng mga tulisan nung nangangaral sa gandang balita. Kung ilang beses siya talagang, nando sa laot at halos mamatay na dahil nawasak yung kanilang sakyang barko, etc. Talagang dami niya sinapit na mga pagdurusa. Pero ang sabi niya, kinagagalak niya pa man din yun. Bakit? Kaya sa pamagitan ng mga pagdurusang yun, napupuno niya yung mga pagdurusang kulang pa sa pagdurusa ni Kristo. Ano? Meron bang kulang sa mga pagdurusa ni Kristo? Brothers and sisters, of course, alam natin walang kulang sa pagdurusa ni Kristo as such. Ang kulang doon, kung may kulang man, ay yung ating ambag doon sa mga pagdurusang yon. Which is very, very true. Brothers and sisters, tandaan natin, tayong lahat bilang mga alagad ni Jesus, mga sumusunod sa Kanya, mga disipulo niya, mga natututo mula sa Kanya. Dapat alam natin na talagang ang buhay Kristiyano may mga pagdurusa. At yung mga sinasapit natin na sa pagsunod natin kay Kristo, mga pagsubok, sana ho, iintindihin natin, yun ho yung ambag natin doon sa mga kulang pa sa mga pagdurusa ni Kristo. Sa ganang sarili niya, yung pagdurusa niya, napagdusahan niya ng lahat, kung tutusin, puspusan. Kaya lang ho, kung Kristiyano tayo, hindi tayo pwedeng, nakasakay lang doon kay Kristo, nagpapasasa lang doon. Dapat nakikiisa din tayo sa mga pagdurusa ni Jesus para sa kanyang katawan, na dinitibagundi ang eklesiya. Brothers and sisters, yung pagdurusa, kung minsan, hindi natin nais yung mga pagdurusa, pero may mga pagdurusang hindi man lang natin inaasahan dumadapo sa buhay natin. Hindi ho madaling intindihin yun. Isang misteryo yung pagdurusa kung tutuusin. It's a mystery. Ibig ko sabihin, hindi natin nakikita ng puspusan yung kahulugan noon. Meron ho siyang kahulugan kung tutuusin na lingid sa ating nakikita. Kasi pagka inisip-isip natin, si Jesus naman wala naman siyang kasalanan. Bakit siya pinagdusa ng Diyos? Bakit siya hinayaan ng Diyos na magdusa? Total, mahal na mahal ng Ama ang kanyang anak na si Jesus. Yun nga ho yun, wala siyang kasalanan. Tayo pa kaya, mga makasalanan, kung nagdurusa tayo, dapat hindi tayo masyadong magulat,
Pero ang importante ho dito, pwede tayong magdusa at magdusa lang. Na walang kahinatnan para sa kabutihan para sa ating mga sarili. Sayang. Hindi dapat gano'n yun. I always said, and I think you will remember, I say it here, na pain without Christ is just suffering, plain and simple. Pag yung mga sakit na dinaranas na walang pananampalataya kay Kristo, hindi ka agapay ni Kristo, by pagdurusa lang yun, Pero yung mga sakit na yun, dinanas natin, dinaanan natin ng puspos ng pananampalataya na alam natin, hindi tayo pahintulutang subukin ng Diyos ng higit sa ating mga kayanan. Sabi nga ni San Pablo, pagka ganun, yung mga pagdurusang yun na sinasapit natin na mayroong kalakip na pananampalataya kay Kristo, yun ho ay nagiging mga sakripisyo. Pain with Christ is sacrifice. Napapabanal ho tayo sa makatuwid. Napapabanal tayo. Ang sabi ni San Pablo dito, napakahalaga ho ito, yung katawan ni Kristo ang eklesiya. Ang eklesiya ho, the church, is the body of Christ, the mystical body of Christ. Si Jesus ang pinakaulo ng eklesiyang ito, tayo yung mga bahagi ng katawang ito. Brothers and sisters, napakahalaga ho na yung ulo at yung katawan magkasama, hindi ba? Natural, Can you imagine yung ulo nandito, yung katawan nasa kabila? Hindi naman siguro ganun yun, Ibang kayo pag nagkataon, hindi katawan. The point is, ito ho yung kahiwagaan na dapat nating maunawaan. Tayo ho'y kabilang sa katawan ni Kristo. Ang mahiwagang katawan ni Kristo, dili ba kundi ang eklesiya. Kung kaya ho, importante, nakikisa tayo lagi sa eklesiya kasi ayaw nating mahiwalay sa katawan ni Kristo, hindi ba? At ito ho, magandang very practical application of this. Very practical application of the body of Christ is the church is, pagka nagsisimba ho tayo, Pagka nagsisimba tayo, natitipon tayo doon, kitang-kita mo bilang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo sumasamba sa Ama ng sama-sama. Yun ang liturhiya, sama-sama pagsamba. Brothers and sisters, the point is, yung dapat mangyari kung nandun tayo sa eklesiya at talagang katawan tayo ni Kristo, dapat magkakasama tayo, Hindi yung pwede na yung ulo si Jesus nasa altar, tapos yung katawan niya, naku, nagkalat po, Hindi naman ganun ang katawan, nagtitipon-tipon, Kung kaya nga, pag kami misa ho, sikapin natin talagang pumunta sa may harapan. Importante yun. Napapakita nun talaga, katawan tayo. Hindi yung wala tayong pakialamanan, Paano mainit doon sa... siguro pwede tayo magdala ng pamaypay o ayusin natin yung ventilation system, pero hindi pwedeng gawing dahilan yon. Tingnan nyo kung naintindihan na talaga natin the church is the body of Christ, pakita natin talagang katawan tayo, sama-sama tayo nandoon. And of course, ginagawa lahat ito ni San Pablo, danasin yung mga hirap na yon na may galak upang maipahayag nila ang salita ng Diyos. Brothers and sisters, ito ho yung sinisikap gawin din ni Father dito sa ating program Word Made Flesh. Word Made Flesh, The Word of God, Jesus, who became flesh in the womb of Mary. Kaya lagi niyo nakikita ang ating inambire nasa likuran lagi dito, na parte yun ng ating background. Hindi lang ho siya background, talagang importante na dito sa programang ito. Ang ating inambire na modelo natin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Napakaganda ho nito. Ito ho yung ipinapahayag, verse 28, ang sabi niya, it is He, Jesus, whom we proclaim, admonishing everyone and teaching everyone with all wisdom. Sabi niya ganyan. Itong Jesus na ito, so that we may present everyone perfect in Christ. Brothers and sisters, yun yung layunin ng Word Made Flesh. Wala hong ibang adhikain ng Word Made Flesh, kundi, ipahayag po ang salita ng Diyos upang talaga tayo ay maintindihan to, at maging ganap kay Kristo. Yun ho ang ating bithiin. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad
sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang tinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ito mga kapatid na magandang balita ng ating kaligtasan. Ito pong ating pagbasa hango sa Ebanghelyo sa Lucas chapter 10 po ay nagpapakita sa atin isang napakagandang tagpo sa Ebanghelyo ni San Lucas. At ito po'y tungkol kay Marta, kay Maria, at alam mo natin may kapatid pa silang isang lalaki, si Lazaro. At hindi ho binanggit kung ano itong village na ito, itong baryong ito. Pero alam natin, mula kay San Juan, for example, na ito yung Bethany. Hindi ho ito kalayuan sa Jerusalem. Ito ho'y mga 3 kilometers lamang mula Jerusalem. Kung tatandaan niyo ho, si Jesus ay taga Nazareth. Ay, di ba Nazareno siya, no? Nasa norte siya. Pagka ho bumababa siya at dumadalaw sa Jerusalem, ginagawa ho yun ng isang talagang mabuting Hudyo 3 times a year, kung tutuusan, from 13 years old upwards, no? Pagkaya nila. Maintindihan niyo na pagka galing sa Galilea si Jesus, abay, buti-buti na lang meron siyang mga kaibigan doon sa Betania. Meron silang matitirahan, you know? And it looks as if itong mga kapatid na ito were rather well off. They had a beautiful place there. Kung kaya si Jesus, welcome na welcome doon. At hindi lang si Jesus, pati na yung kanyang mga disipulo. Marami sila, 12 at least yan. And so, talagang ang ganda-ganda ho noon. Brothers and sisters, ano nangyayari? Nung dumating si Jesus, nasa chapter 10 na ho tayo. Medyo ano ho ito, medyo papalapit na ho yung pagtatapos ng buhay ni Jesus, yun sa madalit sabi, talagang we are rushing towards the end of Jesus' life. At madadalaw siya dito sa mga kaibigan niyang ito. Ano nangyari? Si Marta, abalang-abala sa paghahanda na mapapakain kina Jesus at kanyang mga kasama. Anong ginawa ni Maria? Si Maria, umupo doon sa paanan ni Jesus, nakikinig sa kanya. Medyo, ewan ko sino mas matanda rito, pero si Marta, sabi niya kay Jesus, Guro, Panginoon, hindi niyo ba pwede sabihin ng aking kapatid, tulungan naman ako sa pag-aasikaso sa kusina, you know? Tapos sabi ni Jesus sa kanya, Marta, Marta, ang daming pinagkakabalisahan. Kung tutusin, isa lang ang napaka-importante. Pinili ni Maria yung magandang bagay at hindi aalisin sa kanya yun. Brothers and sisters, ang dami hong pwedeng ipaalala sa atin itong pagbasang ito na napakahalaga po. Tingnan nyo, unang-una sa lahat, si Jesus pala may mga kaibigan ganito. May mga kababaihan pa man din kaibigan si Jesus. Ay matataling na kaibigan ho ni Jesus itong mga magkakapatid na ito, si Lazaro, Marta, at Maria. In fact, gagawan ho ng napakatinding himala ni Jesus ang mga magkakapatid na ito nung namatay ho si Lazaro. Ito, makikita nyo ito sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 11. Bubuhayin hong uli ni Jesus itong kanyang kaibigan si Lazaro. At kung tutusin, alam natin na si Jesus mula sa mga Ebanghelyo, 2 beses ang ata siyang talagang sinasalarawan, dinidescribe na tumatangis, umiiyak. Yun ay nung isang beses nung nandun sa harapan niya ang Jerusalem, na nakinikinta niyang talagang pupuksain, talagang gugunawin, talagang wawasakin. Iniyakan niya yung kanyang syudad na yon. At yung ikalawang pagkakataon, naiiyak si Jesus doon sa puntod ni Lazaro. Sinasalunggulitan lang ho nito yung katotohanan na talagang marunong makipagkaibigan si Jesus. And that's very important for us to understand. Jesus is our Lord, our Master, right? He's our Redeemer, our Savior, right?
Pero doon ho sa huling hapunan, please remember, doon ho sa huling hapunan, ang pinagdiin-diinan ni Jesus na kaugnayan na gusto niya sa atin, pagkaibigan. You know? And that's very beautiful. Tingnan niyo, gusto kong ulitin sa inyo to. I think you must have, you may still remember. In John chapters 13, 14, 15, 16, 17, you know? 13, 14, 15, 16, 17. Itong 5 mga kabanatang ito ay tungkol sa huling hapunan. Ano ang pinakagit ng kabanata nito? Natural, 15. Ano yung 15? Pagka binasa mo yung chapter 15, it has 27 verses. Sa mga tuwid, ano kalagitnaan ng 27? Siguro mga 13 na 14, di ho ba? Okay, ano yung mga talatang yun? Ang ganda ho ba basahin ho ng mga talatang yun? Verse 13 ho, ang sabi niya, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Verse 14, mga kaibigan ko kayo kung tinutupad yung mga utos ko. Verse 15, hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin, hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayo mga kaibigan. Dahil binunyag ko sa inyo lahat ng narinig ko mula sa aking Ama. Friends, sisters, napapansin niyo yun? Sa kalagitnaan itong pagsalaysay ni Jesus, ni San Juan tungkol sa pangyayari sa huling hapunan, kalagitnaan nito, pinagdiin-diinan ni Jesus, kaibigan, kaibigan, kaibigan. Ganun ho yun eh. Ito ang sinasalungguhitan itong tagpong ito, na si Jesus dumalaw doon sa kanyang mga kaibigan. You know? Importante ho na sana ang turing natin kay Jesus. Marami tayong pwedeng ituring kay Jesus, pero ang pinagdiin-diinan niya bago siya namatay, at napaka-importante sa ating maintindihan, mga kaibigan tayo ni Jesus. Yun ho yun. And so, here we have Martha welcoming Jesus, you know, into their home. At magpapakabal siya. Natural lang na, you know, may mga bisita sina Martha at Maria at Lazaro, natural aasikasuhin sila, no? Natural lang iyon. Pero tingnan nyo, medyo si Jesus nung dumating siya rito, sabi ko nga sa inyo, papalapit na yung dulo ng buhay niya. Bakit ba siya napunta ron? Hindi lang para dumalaw sa kanila, you know? Kundi, siguro parang may hinahanap si Jesus dito na mga kaibigan niya ito, you know? Siguro makikinig sila sa kanya, tulad ng hindi nakinig sa kanya yung ibang mga tao, you know? Kasi medyo naramdaman na ni Jesus, in fact, dito sa puntong ito ng Ebanghelyo niya, ni San Lucas, na talagang ang dami mga taong kumukontra sa kanya. Pero dito ho, inaasahan ni Jesus sa piling ng kanyang mga kaibigan, you know, he could be more relaxed, talagang makapagsasalita siya ng tatanggapin itong mga kaibigan niyang ito. Ganun ho yun eh. Natural lang yun, you know? And so, gulat na gulat si Jesus na hindi naintindihan ni Martha yon. Maybe Martha can also not understand that, na yung pala hinahanap ni Jesus nung dumating sa kanila, hindi pala pagkain or something like that, you know? Hindi naman dumating doon para mag-party sila or something. Hindi na, kundi willing ear, you know, to listen to the teaching of Jesus. Kung kaya, ang ganda-ganda nung ginawa ni Maria, na naupo siya doon sa pano ni Jesus at nakikinig, you know? Ang isa kong napakagandang taguri, isang masasabi tungkol sa isang disipulo. Please remember, the most beautiful, the greatest compliment that can be given to a student is to say na itong estudyante ito parang cistern, you know, cistern. Cistern ho, imbakan ho ito ng tubig, you know. Tandaan ho natin, always read the text in context. Ano ho? Dito sa Pilipinas, salamat sa Diyos, ang dami natin tubig dito, no? Of course, pinag-iingat din tayo ngayon, no? Dahil, you know, pagka hindi tayo, nagipapagustay tayo ng tubig, baka mawalan tayo ng tubig dito sa Maynilaan, for example, o dito sa Pilipinas. The point is, ang dami natin tubig dito, hindi ho totoo yun sa Israel, you know? Yung isang bagyo ho natin dito, isang taon nila ng ulan yun doon. Can you imagine? You know? And we have more than 22 typhoons here, you know? Yun nga ho maintindihan sana natin sa Israel ho, yung tubig napaka-importante ho, kaya iniimbak. You know, iniimbak. At yung mga imbakan nila, malalaki ho yun. You know, cistern ang tawag nila doon. Hukay nila yun, tapos papalitadahan para more or less walang butas. Tapos may cover yun, lalakad-lakaran ho yun sa itaas. You know, you can have a playground upstairs. I mean, something like that. Kasi matibay naman yung construction na yun. The point is, yung tubig ho ng ulan, you know, dadaloy doon at may ipon doon. At least meron silang panghugas, meron silang kung ano, you know. Pagka pinakuluan, pwede pa rin inumin or something like that. Kasi wala ho masyadong tubig doon. Kung kaya nga yung cistern, ang tinutukoy ko doon yung cistern.
Anong kailan magagamit ang cistern talaga, yung imbakan ng tubig na yon? Pagka walang butas, natural. Biro mo kung may butas yun, hindi, kahit na maglagay ka ng tubig doon, wala rin. Sayang, you know? Brothers and sisters, importante na maintindihan natin yun itong si Maria, parang isa siyang estudyante ni Jesus noon, nandun sa paanan ni Jesus nakikinig sa kanya. Ang isang estudyante, dapat mag-iisang parang imbakan ng tubig. Wala akong nasasayang. Hindi mo nahayaan na yung salita ng kanyang guro na bumabagsak sa lupang nawawala, napapariwarang gano'n. Hindi ho, kundi talagang iniimbak niya yun. Kinikimkim niya yun sa kanyang puso. Talagang pinag-iisip at pinag-uukulan niya ng pagninilay-nilay upang maunawaan. Brothers and sisters, ganun-ganun ang ginawa nitong si Mariang ito. Kung tutuusin mo, si Maria, Santa Mariang Birhen, ina ni Jesus, ganun din yung gagawin. Makikita ho natin yun, for example, in Luke chapter 1, verse 19 and verse 51 ho. Sasabihin ho yung ni San Lucas doon, kinimkim ni Maria yung mga bagay-bagay na yun, na hindi niya lagi naintindihan, sa kanyang puso. At pinagnilay-nilay yun. Ganun ang dapat na mangyari para sa isang estudyante, lalo na sa isang nakikinig sa salita ng Diyos. Talagang hinihintay yung mga salita na yun, tapos talagang sinasalot talaga yun at kinikimkim sa puso, you know? Brothers and sisters, hindi ho ba pagka nasa misa tayo, anong ginagawa? Pagka babasahin yung Ebanghelyo, sabihin ni Father, sumayin niyo ang Panginoon. Tapos at sumayin niyo rin. Tapos pansinin niyo ho yung pare, kukrusan niya ho yung pahina na kanyang babasahin. You know? Pagka-cross niya yung pahinang yun, ikukrusan niya yun sa kanyang noo, sa kanyang labi, sa kanyang dibdib. Ano ibig sabihin nun? Ang mga salita nawang ito ng Diyos na ating ngayon pakikinggan ay lagi nating maisa-isip, mamutawi sa ating mga labi bilang panalangin, bilang pag-uusap-usapan, at kimkimin sa ating mga puso, you know? Kasi hindi natin lagi mauunawaan. Pero huwag tayo mag-alala, si Maria din, ganun, hindi niya lagi naunawaan yun. Pero kinimkim niya sa kanyang puso. Pero Jesus, tingnan niyo, sabi dito ni Jesus kay Martha, sabi niya, uy, sasabihin niyo naman sa kapatid ko, tulungan ako dito sa paghahanda, no? Sabi ni Jesus, uy, teka muna, iisa lang ang talagang pinaka-importante. You know? Iisa lang ang pinaka-importante. There is need of only one thing. Ikaw, ang dami-dami ang pinagkakaabalahan. Only one thing. Francis, ano kaya yung one thing na yon sa palagay ninyo? Ewan ko kung ano sa palagay niyo. Kwarta kaya yun? Kapangyarihan kaya yun? Katanyagan kaya yun? Ewan ko, ano kaya yun? You know? Brothers and sisters, magandang tanong yun. You know? Tulad ng, ano ba makapupuno sa ating mga puso? Ay naku, wala akong makapupuno sa ating mga puso. Ang Diyos lang ho makapupuno sa ating mga puso. Tandaan mo natin yun. Pagka pinag-drawing mo ng puso ang isang tao, yung batang maliit na nag-drawing, ganyan ang drawing niya. You know? Isang batang babae naman, ang gulat ko na nag-drawing siya, paganon, you know? Brothers and sisters, kasi paganon o paganon, wala nag-drawing ng pusong bilog. You know? Laging may uka, laging may kulang. Yun nga ho, ano makapupuno doon? Only one thing, and it is God. Only God, you know? Kung kaya nga, sana maintindihan natin yun sa ating buhay ho, yun lang talaga ang pinaka-importante. Ang Diyos ang pinaka-importante. Sabi nga ni Jesus, anong mapapala ng isang tao, makamtan niya man bunsang libutan, mapahamak naman siya. Hindi siya makarating sa tutungahan niya taas na dapat. Hindi siya masapiling ng Diyos na lumikha sa kanya. Anong kabuluhan ng lahat ng nangyayari sa buhay niya? Eh di wala, you know. Brothers and sisters, yung nga ho nagpapasalamat tayo dito sa pangyayaring ito kay Martha. Medyo nagkamali si Martha doon. She was so anxious, balisa siya about many things. Dito sinabi sa kanya ni Jesus, there is need of only one thing, you know? At yun ang Panginoon, ang Diyos sa ating buhay. Brothers and sisters, ito ho yung pakay ng Word made flesh, you know, sa ating pagbo-broadcast na ito. At binabati ko ho kayong lahat na nanonood nito. Saan man kayo naroon? Alam ko ho na hindi lang ito dito sa Pilipinas, hindi lang ito sa Maynila, kundi it is even abroad. Binabati ko yung ating mga kaibigan na nanonood nito through the internet, for example. Brothers and sisters, talagang ang sinisikap lang ng Word Made Flesh, TV program, radio program ng Word Made Flesh Foundation ay mapalaganap itong salita ng Diyos na ito. Bakit? Kasi if we don't know Scriptures, we will not know Christ. Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Di ba? Kaso, kung hindi mo kakilala si Kristo, hindi mo makikilala, you know, ang Ama.
You know, no one comes to the Father except through me, ang sabi ni Jesus. You know, John chapter 14 verse 6, I am the way and the truth and the life, you know. Kaya nga, kung kailangan nating makarating sa Ama, yun lang sa pamamagitan lang ni Jesus. At pagka narating natin ang Ama at si Jesus, yun ang simula ng buhay Diyos, eternal life, you know. Kung kaya, importante ho na talagang pag-aralan natin sa salita ng Diyos. This will give us the only way to the one thing necessary in our lives, and that's God, you know. Kung kaya nga, itong ating ginagawa dito pag-aaral, sana talagang sikapin nating puspusa na maunawaan, you know. Kung kaya, inihikayat ko kayo, lagi kayo magsusulat. Brothers and sisters, importante ho yun, you know. Sinusulat ninyo yung naririnig nyo dito at mababalik-balikan nyo yun kung tutuusin. Tingnan nyo, ang sabi dito ni Jesus, pinili ni Maria yung mas mabuting bahagi at hindi yung kukunin sa kanya. You know? Ano yung mabuting bahagi? Brothers and sisters, in life, there is always a place for everything, right? There is a place to prepare food, right? And there's a time to eat that food, right? Pero hindi, ang buhay lang naman, hindi naman puro kain ka lang ng kain or something like that, you know. May panahon para magtrabaho, may panahon para magpahinga, etc. ganyan. Pero ang importante nito, bigyan natin ng panahon ang ating kaluluwa din, you know, ang ating mga spiritu. I mean, hindi lang tayo katawan. Kung kaya, eto si Maria, ginawa niyo, talaga nakinig siya sa salita ng Diyos, you know. Kasi ang salita ng Diyos ang magiging liwanag na magbibigay sa kanya ng magiging tanglaw niya sa buhay na ito. Your word is a lamp for my feet, a light for my path, you know. Napaka-importante yun on. Tingnan nyo, sa ecclesia ho, you know, sa ecclesia, the church, there is always a place for everybody. There are those who are contemplatives, you know. Kunyari, yung mga mongha, for example, in their cloisters, you know, they are very important. They attract God's blessing to the church. Kung tutusin, sa magitan ng mga buhay nilang tinalaga sa Diyos, sa kanilang panalangin at na patuloy na panalangin. Pero there are also people, yes, they will be praying, but will be more actively, you know, involved in the mission of the church. You know, yung mga misyonaryo, ganyan. Napakahalaga po noon. Hindi pwedeng walang magpunta sa ibang mga lugar at mangaral. Importante ho rin itong ginagawa dito sa Word Made Flesh. Nandito po si Father June, nangangaral siya mula dito, you know. Hanggang dyan sa inyo, at yung inyo yan, ibig sabihin, buong mundo ho ito. You know, when you think about it, hindi lang ho isang classroom to, isang simbahan to, isang football field, kundi ito yung buong mundo na ho itong pwede nating makausap dito. I mean, you know, mapahayagan ng magandang balita. Brothers and sisters, yun nga meron dapat gumawa ng mga bagay na yun. Hindi maglalaban yun. There are people who should be like Martha and people who should be like Mary. But hopefully, they will always be rooted in God's Word sa pakikinig sa salita ng Diyos. Sana ho yun ang maging pagpapala natin. Kaiigan natin ang salita ng Diyos at sinasabuhay yun. Hi, this is Father June Lingard, a Salesian of Don Bosco, from here in Word Made Flesh Foundation Incorporated. We have been airing our Word Made Flesh TV program a whole 2 years and 9 months now, and all with God's help. No sponsor whatsoever. As you can understand, God is really counting on people whom He is touching through this program. And so if you feel blessed by this program, Word Made Flesh, do help us, do help God, do help the Word Made Flesh. And so here are our accounts, bank accounts, Bank of Philippine Islands, our peso account 0011165362, our dollar account BPI 00141506. Please know that even now, with your goodwill, God is already blessing you. So I like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Father June, masama po bang mag-chismis? Thank you, FF, sa iyong tanong.
Father, masama po bang magchismis? Alam nyo, yung pagchichismis, usually, negatibo ang dating nun, no? Pagka nagchichismis, ibig sabihin, hindi masyadong totoo yung pinag-uusapan, no? Kaya, kung totoo man, nakakasira, hindi maganda, hindi pagpuri yung chismis, right? Siguro, umpisa nating para sagutin to, ano ba yung inutos sa ating ni Jesus, yung ginintuang utos sa atin ni Jesus? Sabi niya, gawin ninyo sa iba ang gusto nyo gawin nila sa inyo. Do to others what you like others to do to you. Ikaw ba kaya, gusto mo bang pagchichismisa ka? Ewan ko lang kung gusto mo. Kung gusto mo, pwede rin. May pagka nagkataon. Pero malamang hindi mo gustuin yun eh. Yun nga. Kaya hindi tama. Hindi mabuti. Masama. Right. Masama. Pagka meron kang gustong sabihin tungkol sa iyong kapwa, kung maganda yun, pwede mo sabihin sa iba. Kung hindi maganda yung sasabihin mo, huwag mo sasabihin sa iba. Sabihin mo doon sa kinauukulan. Tingnan natin kung kaya mo yun. Kung hindi, tahimik ka. Pagka ganun. Basta, yung pag-chismis, hindi magandang bagay talaga yun. Hindi sasang-ayunan ni Jesus yun. Kasi nakakasira lang yun eh. Merong kasabihan. Kapag meron kang pupurihin, purihin mo ng hayagan. Pagka meron kang pupunahin, punahin mo ng lihim. Importante yung ganun yun. Basta yung gusto mong gawin sa iyo ng iba, gawin mo yun sa kanila. Pag-chismis, hindi mo gustuhin yun, huwag mong gagawin yun. Father, yung masarap bang mapili sa ulam? Hi, Ronaldo. Thank you dito sa iyong tanong. Father June, masama po bang maging mapili sa ulam? Buti may ulam kayo. Grabe. Kasi doon sa tundo na nandun ako, alam nyo, minsan may kausap ako doon. 2 dalagita ito nandun sa harapan ng kumbento. Mabilis ako natapos ng lunch. Mga 12:30 pa lang nandun ako sa baba. Sabi ko, kumain na kayo? Opo, Father. Ano kinain nyo? Kanin po. Ano kasama ng kanin? Bagoong po. Ano pa? Wala na po. Grabe. Akala ko bagoong kasama nung kare-kare. Pero hindi pala ganun yun. Pipili ng ulam? Siguro hindi dapat ganun. Alam niyo, mayroon akong kaibigan, maliit pa siya noon. He was just about 5 years old. Ito sa Italy ito. Natanda ko pa yung dialogue nandun ako sa bahay Ayaw kumain. Ayaw kumain. Ayaw niya raw yung pagkain yun. Sabi ng mama niya, sige, kung hindi mo kakainin yan, wala kang kakainin ngayon. Sabi niya, kasi tandaan mo, ang dami-dami mga batang namamatay ng gutom dahil wala silang makakain. Ikaw, kapritsyo ka dyan, Alam nyo, maya-maya, kumakain na siya, tahimik siya kumakain. Kuminsan kasi hindi natin naintindihan, ang dami palang tao, hindi malang makakain. Hindi malang makakapili ng ulam, Kaya, dapat masihan tayo doon sa inihahain sa atin. Sana malusog yung pagkain pinakakain sa atin. At hindi tayo dapat maging mapili ng ganon. Kasi dapat mapagpasalamat tayo. Ganon. Father, yung masama po bang kumain sa simbahan? Thank you, Laika, sa iyong tanong. Father June, masama po bang kumain sa simbahan? Magandang tanong yun. Alam niyo, si San Pablo, doon sa kanyang sulat, unang sulat sa mga taga-Korinto, tinuligsa niya itong puntong ito Kasi kung minsan yung mga Kristiyano, magpupunta sila doon sa pagtitipon nila sa simbahan, sabihin natin ganyan. Yung iba lasing na, yung iba, how do you say, kung ano-ano nangyayari, hindi dapat ganun yung simbahan ay para lugar yung kulta na sa tayo sumasamba. Yung pagkain, ibang lugar yun kung kaya dapat igagalang natin yung simbahan. Total, doon sa simbahan meron tayong kakanin doon. Dapat handa natin sarili natin makakain ng pagkain yun. At yung pagkain na yun ay wala nang iba kundi si Jesus mismo sa Eucharistia. Yun ang dapat nating paghandaang kanin sa Eucharistia. Pero hindi ewan ko, kakain tayo doon. Palagay ko, as a kid, I think what you're talking about is little thing. Hindi naman magpa-party ka rin sa simbahan. Pero siguro, bilang maliliit pa, dapat masanay na tayo na ma-distinguish natin. Yung simbahan ay lugar ng pagsamba, hindi kainan. Yung kainan ginagawa yun sa tahanan.
At kung may kakanin man tayo, dapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagkain sa simbahan. Yun ay yung pagtanggap ng banal na katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Yun napaka-importante. Yun dapat kumain noon kung tutuusin. At dapat handa tayo para tanggapin si Jesus na marapat doon sa pagkukumunyon. Dito po sa ating mga pagbasa sa ika-16 na linggong ito ng karaniwang panahon sa Eklesiya, ang dami pong pinaalala sa atin ng ating mga natunghayang mga pagbasa. Ano po? Doon po sa unang binasa natin mula sa Genesis, ayun, napaalalahanan tayo ng importansya ng hospitality. You know, yung pagiging pagtanggap ng mga tao. Hindi man natin kakilala na medyo siguro nangangailangan. Natural, pagka nagbabiyahing ganun, talaga nangangailangan lagi ho yun. You know, ang hirap-hirap ng biyahe kung tutulad. Tinanggap ni Abraham yung mga 3 kataong yun. At hindi niya akalain yung pagpapala na ipapalit ng Diyos sa kanyang pagiging mapagtanggap sa kanya, yung hospitality niyon. Tingnan nyo, ipinangako ng Diyos yung buhay, you know? Kasi ang Diyos ho ay Diyos ng buhay at siya ang nagbibigay ng buhay, you know? Kung kaya, ayun, magkakasupling sila. And of course, walang imposible sa Diyos. Sa kabilang kanilang katandaan, pwede silang pagkalooban ng Diyos na ang Diyos na makapagpakaloob. Yun ay isang panibagong buhay, isang supling. Dito sa ikalawang pagbasang narinig natin, na tunghayan po natin yung kahiwagaan ng pagdurusa. Si San Pablo, handa siyang magdurusa at nagdurusa ho siya ng may galak. Importante ho yun. Tandaan ho natin, hindi tayo paintulutan ng Diyos na subukin ng higit sa ating mga kayanan. Kaya yung mga pagsubok na pinadadaan niya sa ating mga buhay, maging anumang uri yun ay pinahintulutan niya kasi alam niya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, mapapanigan at mapapanigan natin yun. At sa ganung paraan talagang napupuno natin yung kulang pa sa pagdurusa ni Kristo, yung kulang doon ay yung ating ambag doon. You know? Ang maganda ho nito, itong pagdurusang ito, pwede natin ding ipatungkol. Brothers and sisters, huwag ho natin sayangin yung ating mga pagdurusa. Patungkulon natin ito sa Eklesiya, ang katawan ho ni Kristo. No? Nakabilang tayo rito sa katawang ito ni Kristo. Sana talagang pakita natin yun sa ating pagsasamahan, pakitunguhan, yung pagiging mapagkawang gawa natin, mapagmahal natin sa ating kapwa, yung pagiging matulungin natin. Kasi parte tayo ng iisang katawan ho ni Kristo ito. Hindi pwede sabihin ng isang kamay sa kabila, wala akong pakialam sa iyo. Hindi ganun. Hindi ba? Tayo mga Pilipino, mayroon tayong kasabihan. Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Totoo ho yun. Hindi ho tayo pwedeng magsarili or something. No. We are supposed to be just one body of Christ. And of course, this Christ here is our hope of glory. Napaka-importante ho noon. Si Jesus ho ang pag-asa ng ating kalulatian. Hindi ho magtatapos sa pagdurusa ang buhay na ito. Tayo ho'y tinalaga ng Diyos para sa kalulatian. At si Kristo ho ang ating pag-asa. Christ has died, Christ has risen, so shall we. Yun ho ang nilalayo ng Word made flesh na mapaabot sa atin. Tapos yung ebanghelyong aking pinahayag sa inyo ay talagang nagtuturo sa atin na si Jesus ay kaibigan. Importante ho yun. Si Jesus ay kaibigan. Importante ho na talaga nakaugat tayo kay Jesus na ito ng ating kaibigan. Hindi lang puro aktivismo. Hindi ho. Dapat nakaugnay tayo sa Kanya para talagang may magawa tayong kabutihan na dadaloy, mayroong bunga magpawalang hanggan. You know? Hindi lang panumandari ang panggayon. Hindi ho. Tapos tandaan natin, lagi hong may tinatawag si Jesus upang maging tulad ni Marta, aktibong-aktibo, at tulad ni Maria, no? Na talagang kontemplatibo, talagang nakikisalamuha sa Diyos. Meron hong lugar para sa dalawang ito. At brothers and sisters, sana umihita natin lagi yung pagkaibigan kay Jesus, ha?
Wala akong tinatangi si Jesus, babae lalaki. Tingnan nyo, dito sa tagpong ito, dalawang babae binabanggit ito, hindi man lang nabanggit yung si Lazaro, kututusin. Yun nga ho kay Kristo ho, sama-sama tayo magkakaibigan. Wala hong gender doon pagkakataon. Pero ang maganda nito, si Jesus ho, ang talagang nagiging gitnang-gitna ng buhay natin. Brothers and sisters, gawin ho natin panalangin lahat ng natin ng narinig na itong aral sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami dito sa mga napaalala niyo sa amin sa mga pagbasang ito. Iniling po namin na sana habang umuunlad ng aming kaalaman tungkol sa inyong banal na kasulatan, talagang tumitindi rin ang aming pag-ibig sa inyo, sa Ecclesia ang aming kinabibilangan. Abba, tinataas po namin sa inyo lahat ng mga humihingiling ng aming panalangin, lalong-lalo na yung mga pipikating dinaranas, yung mga nasisiraan ng loob dahil sa mapagdurusan lang, yun ang mga nangungulilat na nalulumbay dahil sa pagyaw ng kanilang mga minamahal, na kuminsan napakatindi at napakarahas na paraan. Yun din ho, may mga karamdaman tinataas namin sa inyo. Sana ho'y dampian niyo sila ng inyong biyaya, maibsan ng kanilang pagdurusa. Aba, hiniling po namin sa inyo, pagpalain nyo rin ang mga tumutulong sa amin sa maisagawa itong aming programang Word Made Flesh. Saan man ho sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan, at yung bang nagnanais din na tumulong sa amin, pagpalain nyo na. Lahat ito yung aming ginagawang dalangin, kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayong masaganang makapangyarihan ng Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programang Word Made Flesh. Sana po naging pagpapala ito sa inyo. Sana po nagbukas na ito ng inyong isipan, nagbigay sa inyo ng pag-asa. Hanggang po sa muli natin pagtatagpo sa ating programa uli. Sana ipagpalain kayo ng Panginoon. Shalom sa inyo lahat. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.